kalimutan ang tamis nalagdaan. Ayaw ko nang maalala, di na kita kailangan pa. O nagtiwala sa'yo giliw, umasang ikaw ay akin. Nasa kanya kang kandungan, ang sakit ng iyong iwan. Pangarap ko ay iyong pinagkain. Di mo naisip ikaw ay kanyang ginagamit. Di mo nakita ang ganda nito, hangarin. Wala kang puso, Wala kang puso. ikaw ay isang manhid. Kahit tagal kitang inibig, siya pala ang nasa isip. Sinungaling mong pag-ibig, dumadaga sa aking dibdib. Pangarap ko ay iyong pinagkain. Di mo naisip ikaw ay kanyang ginagamit. Di mo nakita ang ganda nito, hangarin. Wala kang puso. Wala kang puso. Wala kang puso. Ikaw ay isang manhid. Keep calm and keep listening.
calm Dahil ang and topic keep natin ngayon listening. yung pang fourth fruit of the Spirit, which is patience, pasensya. Ayan, ako po, alam mo, may isang tao ron na nagdasal, sabi, Lord, bigyan niyo po ako ng pasensya. Now na. Okay? So sa panahon po ngayon na talagang medyo tinitest ang ating patience na sana umayos na, pero alam niyo po, may purpose po yan. Kaya lang siya attend. Sa panahon ngayon na halos lahat may instant coffee, noodles, may mga nakita nga, instant kare-kare. Noong panahon ni Brad Pitt, bago mo makita yung pinicturean mo, papadevelop pa, ilang araw pa para bago maubos yung film. Ngayon, we live in a world na talagang pag-click mo, nandyan na yung itsura mo, di ba? So, nabuhay po tayo sa ganun na pwedeng makuha lahat instant. Humigsi pasensya ng mga tao. I mean, sino po ba rito parang hirap na hirap kang maghintay? Kasi feeling natin minsan, waiting time is a wasted time. Right? Kaya nagmumultitasking tayo. Na-apply natin ito sa maraming aspeto. Kaya lang, focus lang ako ngayon yung aspeto ng pag-asenso. Minsan gusto nating maging successful instantly, di ba? So, gusto natin mas maraming kitaan sa maiksing panahon. So, nangyari po, either mabiktima tayo ng scam, dahil gusto mo agad kumita, na-scam ka, o di kaya, kumita na mabilisan na paraan. Minsan, compromise na yung ating integridad para lamang mapadali ang ating pagyaman. Hindi natin minsan alintana na pariwara na pala tayo ng landas para lamang guminhawa ang buhay. Sabi po sa mga awit 37, versikulo 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ng gumiginhawa sa likong paraan. Pumunlad man sila. Medyo matindi to. Pumanatag daw po tayo at matyagang maghintay sa timing ni Lord. Parang isang magsasakayan, matyagang naghihintay na umusbong yung butil ng palay na tinanim niya. Kasi alam niya, may season ng pagtatanim, gayon din, may season din yung pag-ani. Hindi mo pwede siyang madaliin. Ano? Sa kanyang pagsisipag, mabibiyayaan din yung maganda niyang ani eventually dahil sa kanyang paghihintay. Hindi po tulad na isang nagmamadali, sinugal yung pera, umasa sa tsamba, madaling kitaan, ayun, adik na, pabarya-barya lang sa una, ngayon, gumon na, sugapa na sa pagsusugal. So, wala pong blessing na madalian. Kung gusto nyo madalian, hindi na de-develop yung muscle of faith to trust in God. Kaya po, lalo na pag illegal at immoral ang pamamaraan ng pagyaman, ako, hindi po i-bless ni Lord yan. Saka yung eternal na pagsisisi, hindi mo gugustuhin. Kaya po, again, gusto ko lang encourage yung mga uring manggagawa na patuloy na lumalaban Hey, ng what's patas. going on? Ngayon, may bagyo, lumusong sa baha para makapagtrabaho. Tsaga-tsaga lang po. Basta tayo lumaban ng patas, si Lord nakikita ang ating pagtsatsaga. Mga awit 37:7, sa harap ni Yahweh, pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ng gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Panginoon, alam namin na sa kabila ng bagyong dinadaanan namin, merong rainbow na naghihintay. Meron, Lord, liwanag. At alam namin, Lord, na Ikaw ang Diyos na patas sa lahat ng mga pamamaraan mo. Kaya nakikita mo rin, Lord, ang aming pagtsatsaga, ang aming pasensya sa mga bagay na hindi namin makuha sa ngayon. Tulungan mo lang kami, Lord, maghintay. Maghintay na productive dahil kami nagdadasal at ginagawa ang best na aming makakaya. And we leave the rest to you. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa araw na ito sa pakikinig po sa magandang mensahe at aral mula po sa The Daily Brad. We pray, Lord, lagi niyo pong alagaan si Brad Jeff. Lord, keep him safe and protected, ang kanyang buong pamilya. Salamat din po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thanks for listening. I hope you have a wonderful day. Kaya gusto kong sabihin sa iyo at iwan to sa inyo. Honor your mother. Mahalin nyo ang magulang nyo at ang tatay nyo. Kasi yun ang isa sa importanteng inutos sa atin ng Diyos. Huwag yung basto sila magulang nyo. Kasi pag pinaiyak nyo rin ang magulang nyo, lalo ang nanay nyo, mabigat yan sa buhay. Kung buhay pa nanay nyo, make sure na sabihin nyo sa kanya at ang mga tatay nyo na mahal nyo sila. Huwag kayong mahiya. Huwag nyo sila i-take for granted. Kasi once mawala na sila sa buhay nyo, hindi nyo na sila masasabihang mahal ko kayo, nasa huli ang pagsisisi, di ba? So, ngayon pa lang, kung hindi kayo magkasundo ng magulang nyo, kung may konting tampo ka sa magulang nyo, nanay natin yun, tatay natin yun. Tayo magpakumbaba. Huwag tayo magmalaki sa mga magulang natin. Kahit sila may kasalanan. Respeto sa mga magulang. Keep calm and keep listening. Ang bait mo pag kaibigan ang kausap mo. Pag parents mo, bastos ka. Alam mo, ang parents mo, mas matagal mo yan nakasama. Ayan ang bumuhay sa'yo. Bakit sa parents mo, hindi mo binibigay yung tamang respeto? Kapag titingin ka sa mga kaibigan mo, nakangiti ka. Pag mag-meet kayo, ang saya-saya ninyo.
Kinakamusta mo, parents mo hindi mo makamusta. Bastos ka pang magsalita. Hindi ka nga makalabas sa kwarto, hindi mo makausap eh. Remember, friends, yes, okay yan. May community tayo ng mga kasama natin, lumalaki tayo, mga kaibigan natin, nasusharean natin ang mga gusto natin sa buhay, mga kaibigan natin na sumasabay sa mga trip natin. Pero remember, your parents, ito yung mga taong talagang ipaglalabang ka hanggang kamatayan nila. In fact, sa sobrang mahal na mahal ka niyan, kahit ikaw nga mismo hindi mo sila kinakausap, nasa isip ka pa rin yan. Kung sa kasal may sinasabi nila till death do us part, ang mag-asawa naghihiwalay pa. Pero alam mo, ang connection mo at ng mga magulang mo ay hindi mawawala. Sasamahan ka talaga ng parents mo hanggang sa kamatayan nila. In fact, willing pa nga yang ialay ang buhay niyan para sa'yo. Kaya sana kung ikaw ay mabait sa mga kaibigan mo, mas triple times 5 times 10 sa mga magulang mo. Keep calm and keep Gusto ko lang listening. magsalita on behalf ng mga OFWs. Sana maintindihan nyo kami kapag sinasabi namin wala kaming pera. Kasi totoo talaga yun. Alam nyo kapag tumatanggi kami magpahiram o kaya tumulong, hiyang-hiya talaga kami sa inyo bago namin sabihin yung totoo. Kasi alam nyo mostly talaga ng mga sinasahod namin. Napupunta lang sa cost of living dito, tapos yung matitira ipapadala lang lahat sa Pilipinas. Tapos alam nyo minsan, kahit hindi kami naniningil, nag-expect kami na ibabalik nyo yung pera. Kasi kailangan din talaga namin. Kaya minsan sobrang dalang na namin mag-social media. Kasi nahihiya na kami sa mga nangangamusta. Kasi bukod sa hindi naman kami talaga okay, wala rin kaming pera. Alam mo yung mga overthink na baka biglang may mangyari sa amin dito sa abroad, wala kaming gagamiting pera talaga. Kaya as much as possible, nagtitipid talaga kami para meron kaming gagamiting bala kapag oras ng aberya. Gustong gusto namin mag-sorry. Pero alam nyo kung meron naman talaga, hindi naman kami madamot, lalo na kung importante. Tsaka syempre, priority ang pamilya. Kasi yun din naman talaga yung dahilan kung bakit kami nandito. Para mag-improve yung mga buhay namin sa Pinas. Sobrang hirap talaga ng buhay OFW. Hindi ito yung nakikita nyo sa social media na sobrang marangya. Survival lang din talaga kami dito pagdating sa pera. Pero kung may sobra naman, wala namang problema. Kaso madalas kasi, wala. Kaya ayun, pasensya na talaga. Pilit kong kalimutan ang tamis na nagdaan. Ayaw ko na